Ipinaliwanag ngayon ng Office of Solicitor General, partikular na ni Solicitor General Minardo Guevara, na nasa pagpapasya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsasampa ng environment charges laban sa China, kaugnay naman sa umunoy paggamit ng kanilang mga mangingisda ng cyanide dyan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ginawa ng Solicitor General ang naturang pahayag bilang tugon na rin sa naging anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ikukonsidera ng pamahalaan ng paghahain ng kaso laban sa China kung mapapatunayan na gumamit talaga ng cyanide sa pangingisda ang mga Chinong na mamalakaya sa naturang bahagi ng karagatan na saklaw ng West Philippine Sea. Saad pa ni Solicitor General Guevara na ang mandato ng Office of Solicitor General ay magrepresenta ng mga legal at ganun din yung mga legal options ng gobyerno ng Pilipinas. Subalit ang desisyon para naman simulan ang anumang legal battle ay nakadepende mismo sa Pangulo ng Republika sa pamamagitan ng konsultasyon sa National Task Force on the West Philippine Sea. Ipinunto rin ng top lawyer ng pamahalaan na dapat maberipika muna ang mga aligasyon bago magpatuloy ang Pilipinas sa paghahain ng mga kaso kung saan isa sa mga ikinukonsidera ay ang paghahain ng reklamo para sa environmental damages. Sakali namang makumpirma ang ilegal na mga aktibidad ng mga mangingisdang Chino doon sa nasabing bahagi ng karagatan, makikipagtulungan ang Office of Solicitor General sa iba pang ahensya ng gobyerno para naman bumalangkas ng legal na aksyon na dapat suportado rin ng matibay na ebidensya na may haharap sa paglilitis ng anumang international tribunal. Samantala sa iba pang balita, nanindigan naman ang Department of Justice na hindi kukonsintihin ng gobyerno ng Pilipinas ang paggamit ng cyanide ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi nila kukonsintihin ang anumang aksyon na nakakasira sa kalikasan o nagbabawal sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Ginawa ng kalihim ang naturang pahayag bilang tugon na rin sa mga ulat na gumagamit umano ang mga mangingisdang Chinese maging ng mga Vietnamese ng cyanide sa pangingisda sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Saad pa ng Department of Justice Chief na aktibong sinusuportahan ng kanilang ahensya ang iba pang ahensya ng gobyerno sa pagkalap ng mga ebidensya at matibay na legal case laban sa mga nasa likod ng mapaminsalang gawain. Bago pa nga pumutok ang ulat kaugnay sa paggamit ng ilang banyagang mangingisda ng cyanide sa naturang bahura, inalala ni Secretary Remulla na aktibo na itong katuwang ang Department of Justice sa nagpapatuloy na pag-aaral ng posibleng legal action ng ating bansa laban sa China. Kaugnay naman yan sa kumpulan noon ng mga barko ng Chinese Coast Guard malapit sa Rizal Reef at Escoda Shoal na nagresulta nga sa malawakang pagkasira ng coral reef doon sa naturang lugar. Binigyang diin pa ng kalihim na nagsasagawa na ang Department of Justice ng pag-aaral nito kaugnay sa legal remedies sa pamamagitan ng pangangalap ng mga ebidensya at pakikipagtulungan na rin sa mga marine scientists ng ating bansa para matukoy ang lawak ng pinsalang idinulot ng iligal na aktibidad sa naturang mga bahura. Ito ang Bombo Radio Philippines, ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!